Good morning po. Welcome again to my channel at welcome po ulit sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So, kahapon natapos natin ang Second Chronica. So, ngayon naman po ay nandito naman tayo sa Ezra, no? Babasahin natin ang Ezra ng chapter 1 hanggang chapter 3. Ito nga po yung pinabalik ni Haring Ciro ang mga Hudyo, no, sa Jerusalem. Ito yung si Haring Ciro ng Persia. Sabi po dito, uh, noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias nang udyukan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos niya. Sabi dito, ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Sabi, sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kakailanganin nito, mga hayop, sabi, gayon din mga kusang kaloob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Bilang tugon, agad na nagsipaghanda ang mga pinuno ng mga lipi ng Juda at Benjamin, gayon din ang mga pari at mga Levita at ang iba pang inudyukan ng Espiritu ng Diyos upang muling itayo ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. Tinulungan sila ng lahat ng mga nakapalibot sa kanila. Binigyan sila ng mga pilak at gintong lalagyan, mga bagay na kakailanganin, mga hayop, iba pang mamahaling gamit bukod pa sa mga kusang loob na handog para sa templo. Ibinalik naman sa kanila ni Haring Ciro ang mga mangkok at tasa na dinala ni Haring Nebukadnezar sa templo ng kanyang mga Diyos. Pagkatapos na kunin ang mga iyon mula sa templo ni Yahweh, ipinagkatiwala ni Haring Ciro kay Mithredat na ingat yaman ng kaharian ng ang pagbilang sa mga bagay na ibinalik. Ang mga ito ay binalik ni Mithredat sa harap ni Sebazar at nagpamahala na tagapamahala ng Juda. Ito ang bilang ng mga kagamitan, no? Yung mga ibinalik, no? Palangganang ginto, 30 pieces, palangganang pilak, 1,000, lalagyan ng insenso, 29, mangkok na ginto, 30, iba pang sisidlang pilak, 410, iba pang kagamitan, 1,000, no? Lahat umabot sa 5,400 ang bilang ng mga lalagyang ginto pilak na dinala ni Sesbazar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia kasama ng iba pang mga dinalang bihag doon, ano. Tapos nakalista dito ang mga bumalik, ano, yung mga nabihag. Ito ang listahan ng mga dinala bihag sa lalawigan ng Babylonia na bumalik sa Jerusalem at sa kanilang bayan sa Juda. Nanirahan ang kanilang mga pamilya sa Babylonia simula pa nang ang mga ito ay dalhing bihag doon ni Haring Nebukadnezar. Sa kanilang pagbabalik, pinangunahan sila ni na Zerubabel, Josue, Nehemias, Serayas, Rilarias, at saka ni Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum at Baana. Tapos nakabilang dito, no, yung mga pinauwi, no,
listahan ng mga Israel, nandyan, nakalista dyan kung ilan libo silang mga bumalik. Andyan yung mga listahan ng mga angka ng nakabalik, no? Nandyan din sila, nakalista rin silang lahat. Maraming bumalik ang mga manggagawa, bumalik din yung mga manggagawa ng templo, bumalik din sila, no? Bumalik din mula sa pagkakabihag ang mga sumusunod na angka ng mga lingkod ni Solomon: Sotai, Esoferet, Peruda, Jaala, Darkon, Gidel, Sipatias, Hatil, Pokeret, Hasabaim at Ami. Ang kabuuang bilang ng mga nagmula sa angka ng mga manggagawa sa templo at ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkakabihag ay 392. Meron pang 652 buhat sa mga angkan ni na Jelias, Tobias at Nekoda ang bumalik mula sa mga bayan ng Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adan at Imer. Kahit hindi nila napatunayan na sila ay mga Israelita, no? Bumalik sila doon. Hindi rin mapatunayan ng mga sumunod na angkan ng mga pari ang kanilang pinagmulan lahi. Habias, Hakos at Barsilai. Ang kauna-unahang ninuno ng angkan ito ay nakapangasawa sa anak na babae ni Barsilai at Gileadita. Kaya't ang pangalan ng kanilang angkan ay mula sa pangalan ng kanyang biyenan. Hindi sila ibinilang ng mga pari sapagkat hindi nila mapatunayan kung sino ang kanilang mga ninuno. Sinabihan sila ng tagapamahala ng Hudyo na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkaing handog sa Diyos hanggat wala pang pari na maaaring sumangguni sa Urim at Tunim. Ang kabuuang bilang ng mga bumalik mula sa pagkakabihag ay 42,360. Ang kanilang mga utosang lalaki at babae ay 7,337. Ang mga manunugtog na lalaki at babae ay 200. Ang mga kabayo ay 736. Ang mga mola ay 245. Ang mga kamelyo ay 435. Ang mga asno ay 6,720. No? Nang dumating na sa templo ni Yahweh na sa Jerusalem ang mga bumalik mula sa pagkakabihag, ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng kusang loob na handog upang gamitin muling pagpapatayo ng templo sa dating kinatatayuan nito. Ibinigay nila ang buo nilang makakaya para sa gawaing ito at ang kabuuang naipon ay 500 kilong ginto, 2,800 kilong pilak at 100 kasuotan ng mga pari. Ang mga pari ang mga Levita at ang ilang tao ay nanirahan sa loob mismo ng lungsod ng Jerusalem at sa palibot nito. Ang mga manunugtog, ang mga bantay sa templo at ang mga manggagawa sa templo ay nanirahan naman sa mga karatig bayan. Ang ibang mga Israelita ay nanirahan sa mga bayang pinagmulan ng kani-kanilang mga ninuno, no? Sabi dito sa verse sa chapter 3, muling sinimulan ang pagsamba, no? Nagsimula silang sumamba. Pagsapit ng ikapitong buwan, ang mga Israelita ay panatag na nanirahan sa kanilang bayan. Isang araw, lahat sila ay sama-samang nagtitipon sa Jerusalem. Ang altar ng Diyos ng Israel ay muli itinayo ni Joshua na anak ni Jehozadak kasama ang kanyang mga kapwa pari at si Zerubabel na anak ni Sealtiel. Gayon din
Ang mga kamag-anak nito, ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses na lingkod ng Diyos. Bagamat takot pang manirahan ng mga tao doon sa lupain, no, yung mga nagbalik na Hudyo, no, takot pa sila doon, ano, na manirahan uli. Itinayo pa rin nila ang dating lugar at ang altar doon ay muling silang nag-alay ng mga handog na susunugin para kay Yahweh sa umaga at sa gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng mga tolda gaya ng nakasulat sa araw-araw ay nagsusunog sila ng mga handog na ukol sa bawat araw. Bukod dito, nag-alay sila ng mga palagiang handog na sinusunog, ano, ang handog para sa panahon ng pista ng bagong buwan, ang para sa lahat ng kapistahang itinalaga ni Yahweh. Nag-alay din sila ng mga kusang loob na handog para kay Yahweh. Sa pagsapit ng unang araw ng ikapitong buwan, sinimulan na nilang maghandog kay Yahweh kahit hindi pa sinisimulang muling itayo ang templo. Tapos kumuha sila ng mga swelduhang tagapagtapyas ng bato at ang mga karpintero. Kumuha sila, nagpadala rin sila ng mga pagkain, inumin, langis sa mga taga-Sidon at taga-Tiro bilang bayad sa mga punong cedar na dadalhin ng mga barko mula sa Lebanon patungo sa daungan ng Joppa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng may pahintulot mula kay Haring Ciro ng Persia ng ikadalawang buwan ng ikadalawang taon mula nang magbalik sila sa dating kinatatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem, ano. Sama-samang nagtrabaho sina Zerubabel na anak ni Shealtiel at Josue na anak ni Jozadak, kasama ang iba pa nilang kababayan, gayon din ang mga pari at levita. Sa katunayan, kasama sa gawaing ito ang lahat ng bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Inatasan nilang mamahala sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ang mga levita na ang edad ay 20 taon pataas. Ang mga nagtatrabaho sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ay pinamahalaan ni Josue at ng kanyang mga anak at mga kamag-anak, kasama sina Kadmiel at ang kanyang mga anak mula sa angkan ni Hedovias. Kasama rin ang mga anak ni Henadad, ang mga levita at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak. Sama-sama silang gumawa. Nang inilagay na ang mga nang inilagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh, pumwesto na ang mga nakabihis na pari. Hawak ang kanilang mga trumpeta, pati ang mga levita na anak ni Asaph na hawak ang kanilang mga pompyang. Nagpuri sila kay Yahweh ayon sa paraang itinuro ni Haring David ng Israel. Nagsagutan sila sa pag-awit ng mga papuri at pasasalamat kay Yahweh. Ito ang kanilang inawit. Ganito ang kanilang inawit, no? Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Malakas na isinigaw ng lahat ng tao ang kanilang papuri kay Yahweh sapagkat ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay inilagay na. Marami sa matatandang pari, levita at pinuno ng mga angkan na nakakita ng unang templo ang umiyak ng malakas habang sinasaksihan ang paglalagay ng pundasyon ng buong templo, no? Marami ring tao ang sumigaw ng may kagalakan. Dahil dito hindi na malaman kung alin ang sigaw ng kagalakan at alin ang sigaw ng pag-iyak, sapagkat ang ingay ng mga tao ay napakalakas at dinig sa malayo. So, tuwan-tuwa ang mga tao, no?
maganda rin yung ginawa ni Haring Ciro, ano? Pinabalik niya yung mga taga-Juda, ano? Mga taga, yung mga Benjamin, ano? Pinabalik niya na sa lugar kung saan sila naninirahan at inutos pa niya nga ipatayo, ano? Muli ang templo ng ating Diyos, ano? Tapos pinasabi niya na magbigaya ng mga may kaya, no? Nabigyan yung mga wala upang magkapagsimula sila ulit sa kanilang buhay, no? Tapos yun nga, nag-alay yung mga may kaya, nagbigay yung mga kusang loob na bigay, no? Na iahandog at susunugin para sa pag-aalay sa Diyos, ano? Nagtulungan sila, binigyan ng damit, nagbigay ng pilak, ginto, ano? Marami at marami rin sinabi dito sa Ezra, no, na maraming bumalik, no, maraming nanirahan muli, nag-ayos ng kanilang mga tahanan, mga tolda, ano, yun nga lang may konti pa silang pangamba na may takot pa rin sila, no, pero patuloy silang gumawa, ano, nag-ayos ng kanilang lugar, ano, lalong-lalo na yung babalik nila sa ayos, pagbuo muli nila ng templo ng ating Diyos, no, nagtulong-tulong sila, ang mga pari, ang mga matatanda, di ba, ang mga pinuno, ganyan, mga kabataan, nagtulong-tulong silang uli ibalik ng maayos ang bansa, ano, ang kanilang bansa, ang kanilang lugar, ano. Tapos ano, yung i-highlight ko lang itong kanilang inaawit na papuri sa Diyos, ano. Ayan. Yung tapos nga, no, habang inaayos yung paglagay ng pundasyon sa templo, ano, sila tumugtog ng kanilang mga instrumento, no, mga trumpeta, pompiang, ano, at nag-awitan silang lahat, ano. At nagkaiyakan, sumigaw, ano, lalo na yung mga matatanda, nakasaksi nung ano, nakakita ng unang templo, no, nung tinatayo na yon, na napaiyak na sila ng malakas, ano, habang iba naman yung kumakanta ng malakas, ano, sa sobrang kasiyahan nila, malakas na malakas ang kanilang pag-awit at pagpuri sa ating Diyos, ano. Ang sabi ulit dito ay, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman, ano. Hindi naman talaga nagbabago ang ating Diyos, ano, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagbabalik loob sa Kanya, no, sa mga taong nagsisisi sa lahat ng kasalanan, no, nandun pa rin ang ating Diyos, hindi siya nagbabago. Kaya purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman, ano. Sa atin din, sa panahon natin ngayon, sa nangyayari sa ating mundo, sa ating bansa, ano, dapat ganun din tayo, magtulungan tayo, lalong-lalo na dito sa ating lugar, sa buong Pilipinas, ano, magtulungan tayo, ang mga dapat, ang may mga kaya, ay magtulungan, magbigay, ano, dun sa mga walang-wala, magbigay sila, no, tumulong sila ng kusang loob naman, hindi yung magbibigay ka, kailangan may litrato para makita ng buong mundo. Pwede naman siguro tayo magbigay ng kahit na walang nakakakita, kundi tayo lang kusang loob, bigyan natin ng kapitbahay natin na walang-wala, hindi ba? Yung taos-puso, ano, yung mga lalo na may mga kaya, hindi na kailangan picturean pa, hindi na kailangan i-broadcast pa sa buong Pilipinas o sa buong mundo na nagbigay ako, nagbigay ako, nagano ako. Hindi na siguro dapat kailangan yan, no? Kung talagang taos-puso na nagbibigay ka, ang masarap kasing makakita nun ay ang Diyos, ano? Kasi nakakakita naman talaga ang Diyos ng lahat ng ating ginagawa. Unang-una, yung ating iniisip pa lang, alam na ng Diyos. Yung nasa puso natin, alam na ng Diyos yun, ano? Kaya magbigay tayo ng taos-puso na hindi na kailangan i-broadcast pa o i-picture pa o i-video pa, no? Kusa nang ibigay natin, kusang pagtulong, dahil Diyos na ang bahalang magsukli o magbayad sa kabutihang ginawa natin, no? Diyos na ang bahala sa atin, kabutihang ginawa sa ating kapwa, no? Yun din, no, kagaya dito, nag-ayos sila, nagtulungan sila, nagalak sila sa muling pagbangon, sa muling pagbuo ng kanilang mga lugar, mga tolda, at lalong-lalo na ng templo, ano. Sabi nga din sa Biblia, ang templo ng Diyos ay ang ating mismong katawan. Kaya ito ay ating ibangon uli ng maayos, pasiglahin, palakasin natin, baguhin natin at linisin ang ating templo, no.
Ganon din ang ating gawin. At habang inaayos natin ang ating sarili, ang ating lugar, ang ating bansang Pilipinas, ang ating mundo, magpasalamat tayo sa Diyos. Manalangin tayo, magpuri tayo, magbalik loob tayo ng buong puso at kaluluwa sa ating Diyos, no? Ganon ang ating gawin, ano? Dahil napakabuti ng ating Diyos, hindi siya magbabago kailanman. Lalo-lalo na sa mga taong nagbabago, nagbabalik loob sa Kanya, no? Yun ang ating tandaan, no? Napakaganda, no, bagaman maraming sinabi dito na nagbalik ng mga tao, no? Sinabi mga binalik na gamit, nagsimula, pero yung kung iisipin mo at pag-aaralang mabuti ang sinasabi rito, ginawa rin yan, ginawa yan ng mga tao at pwede rin nating gawin ngayon. Sinasabi rin ng Biblia yan sa atin ngayon na tayo magbalik loob, maging mas sigla tayo, buuin natin ulit ng maayos yung ating bansang Pilipinas, yung ating templo, yung ating sarili, buuin natin ng maayos, maganda, masagana at malinis, di ba? Yun din para sa atin din to. Kaya nga sinasabi ko at sinasabi rin na kapag tayo nagbabasa ng Biblia, kinakausap tayo ng ating Diyos. At kapag tayo nananalangin, kinakausap natin ang ating Diyos. Kaya ito, kinakausap tayo ng Diyos na iyon ang gawin natin. Magbalik loob tayo, ayusin natin ang ating bansa. Magtulungan tayo, ng buong puso at kaluluwa, ng taos sa ating mga puso. At purihin natin ang Diyos sa kanyang sinabi, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang mga balak sa ating sarili at sa ating mundo. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, tapat kailanman. Tandaan po natin yun. Hindi nagbabago ang Diyos at lagi siyang tapat sa ating mga tao, sa ating mga nagbabalik loob, sa ating mga totoo at malinis ang puso na lumalapit sa Kanya upang baguhin at linisin ang ating pagkatao at ayusin muli ang ating buong mundo, lalong-lalo na ang buong Pilipinas. At samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin na naman sa ating Diyos, no? Samahan niyo po ako, tayo magsiyuko at ihanda natin ang ating mga puso. Yes, Lord, hallelujah. Ama naming nasa langit, Ama naming makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, na nagbigay buhay sa amin at handang makinig kapag kami nananalangin. Handang makinig sa panahon na aming kahirapan, kaguluhan ng aming puso't isipan, sa aming paghihirap. Handa ka pong marinig, alam po namin. Handa ka pong makinig, alam po namin yan, O Diyos. Lord, salamat Lord sa pagkakataon binigay mo na naman sa amin ngayong umagang ito upang makapagbasa, makarinig ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Salamat dahil Lord, pinatatag mo na naman ang aming pananampalataya. Lord, binigyan mo na naman kami ng pag-asa. Tinuruan mo na naman kami, Lord, kung paano mabuhay ng maayos, kung paano namin itayo ang aming muling mga paa, ang aming mga sarili, ang aming lugar, at ang aming bansang Pilipinas at ang buong mundo, O Diyos. Salamat Lord sa iyong pagtuturo na naman, sa pagkausap mo na naman sa amin, Lord. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Salamat Lord sa aming natutunan na naman ngayon, Lord. Hindi lang ako, kundi ng lahat ng tao sa buong mundo. Sa lahat ng makakarinig, makakapagbasa, makakapanood ng iyong mga salita, O God. Salamat Lord dahil muli kaming nabuhayan. Muli mo kaming binigyan ng pag-asa, karunungan at kaalaman, Lord, kung paano namin gawin ang maayos ang aming mga buhay, patatagin ang aming mga sarili, patatagin ang aming pananampalataya, O God. Salamat Lord God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Tinuruan mo po kami upang itayo na naman ng maayos ang aming bansa, ang aming sarili, upang maging malinis sa iyong harapan, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Napakabuti mo po sa amin. Totoo nga po ang iyong pagmamahal dahil hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa mga taong lumalapit sa iyo, O God. Sa mga taong totoong nagbabago para sa iyo. Sa mga taong gustong maging malinis para sa iyo, O God. Sa mga taong gustong maging matuwid, O God. Handa kaming makinig. Handa kaming tanggapin ang iyong mga kautusan at katuruan, O God. Lahat ng tao, God, alam ko pong handang makinig sa iyo. Dahil ikaw ang aming Diyos, ikaw ang nakakaalam ng lahat, Lord. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan, O God. Walang imposible po sa iyo, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat.
Dahil simula ngayong araw na to, magiging mas matatag ang aming pananampalataya at aayusin namin ang aming mga buhay, ang aming sarili, magpapakalinis kami, O God, magbabago, tutulong, O God, sa aming kapwa, O God. Magiging maayos na ang lahat, O God. At ang iyong salita ay aming iahayag nang magkaroon din ng pag-asa. Hindi lang kaming mga nakakarinig, hindi lang kaming mga naghahayag, nagsishare ng iyong mga salita, kundi ang lahat ng tao, Lord. Lahat ng tao sa mundo, O Lord, magiging maayos na at tutulong sa kanilang kapwa at tutulong na ihayag ang iyong mga makapangyarihang salita, ang iyong mga mabubuting salita, O God. Salamat, Lord. Salamat sa lakas ng loob, talino at sipag na ipinagkakaloob mo sa bawat tao, lalong-lalo na po sa akin, O God. Sa pag-share ko ng iyong mga salita, Lord, salamat dahil lagi mo po akong ginagabayan at tinuturuan. Hindi mo po ako pinababayaan. Araw-araw, O God, may lakas akong loob, lakas akong nakatawan, Lord, at talino, Lord, upang ihayag ko, upang i-share ko ang iyong mabuting mga salita, upang i-share ko ang iyong mga makapangyarihan salita, O God. Salamat, Lord, dahil binago mo po ang buhay ng bawat tao. Magsisimula kami ng mas maayos, mas malakas, mas malinis, mas tagumpay na buhay, O God. Sa iyong pangalan, O God, kami magtatagumpay at sunod-sunod ang aming tagumpay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, dahil tagumpay kami sa labang ito. Dahil kasama ka namin at hindi mo kami pinabayaan, O God. At ang lahat ng tao ay magtatagumpay. Magiging maayos, masagana, masaya ang buhay, O God. Sa piling mo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong kabutihan, Lord. Tunay nga ang iyong pag-ibig ay totoo, O God. Tunay nga na hindi ka nagbabago magpakailanman. Salamat po muli, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Please always guide us, O Lord. I-bless mo po kaming lahat. Ganon din ang aming presidente, O God. Ang kanyang pamilya, O God. Ang mga sa pamahalaan namin na totoong mabuting tao. Mabuti ang puso na tumutulong sa bawat isa, O God, na lumalapit din sa iyo ng totoo, Lord. Ang mga doktor, scientist, Lord, kapulisan, sundalo, frontliner, Lord, Lord, ang mga barangay captain na totoong naglilingkod ko, Lord, at ang lahat, Lord, ng tao na totoong nananalig sa iyo, na ang mga taong totoong may takot sa iyo, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, please always bless us all and guide us all, Father God. Father God, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoon Kristo ang aking panalangin. At ang araw na to ay tagumpay na kaming lahat, O God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat po sa umagang ito. Napakasarap sa pakiramdam ang panalangin, no? At ang ating nabasa, binigyan na naman tayo ng Diyos ng pag-asa. At ang katatagan, ano, naging maayos tayong lahat. Simula sa araw na to, ang ating templo ay maayos na. Ang ating sarili ay buo ng muli. Thank you. Thank you sa lahat. At dun po sa mga bago, no, sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like niyo po ang ating mga videos at yung i-click niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko pang i-upload. Marami pong ulit salamat sa lahat. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po. God bless sa ating lahat. Salamat po.